Mapalad ang mga dukha na tanging Diyos na lumikha, ang pag-asa at adhika. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi kay Jesus ng isa sa mga tao, "Guro, iutos nga po ninyo sa kapatid ko na ibigay sa akin ang bahagi ko sa aming mana." Sumagot siya, "Ginoo, sino ang naglagay sa akin bilang hukom o tagapaghati ng mana ninyo?" At sinabi niya sa kanilang lahat, "Mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa laki ng kayamanan." At pagkatapos ay sinaysay ni Jesus ang talinhagang ito. Ang bukri ng isang mayaman ay umani ng sagana, kaya't nasabi niya sa sarili, "Ano ang gagawin ko? Wala na akong paglagyan ng aking ani. Gigibain ko ang aking mga kamalig at magtatayo ako ng lalong mas malalaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ari-arian. At sasabihin ko sa aking sarili, ayan, marami na akong ari-arian. Hindi na ako kukulangin habang buhay. Kaya't mamamahinga na lang ako, kakain, iinom at magsasaya." Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, "Hangal, sa gabing ito'y babawian ka ng buhay. Kanino mapupunta ang mga bagay na inihanda mo?" Ganyan ang sasapitin ng nagtitipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Mga kapatid, sa ating unang pagbasa mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma, narinig natin ang pananampalataya ni Abraham. Ang pananalig ni Abraham ang ginawang halimbawa ni San Pablo. At dahil sa kanyang pananalig, matutupad ng Diyos ang kanyang pangako. At ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako. Laging tinutupad ng Diyos ang kanyang pangako. Nagtiwala si Abraham, buong pananalig ang ibinigay ni Abraham sa Diyos. Hindi siya nagduda, bagkus buong tiwala at pagpupuri ang ibinigay niya sa Diyos. Mga kapatid, alam ninyo, sa buhay namin, sa buhay natin, marami tayong mga pagsubok na pinagdaraanan. Marami tayong mga problema na tila ba nagkapatong-patong na. Ang daming pinagdadaanan na tila hindi na maubos-ubos. Nabibigatan sa mga pasanin sa buhay. Sunod-sunod na ang dumarating na pagsubok. Ang iba, nahihirapan makahanap ng trabaho. Ang iba, problema sa pamilya. Ang iba naman, may sakit. Ang iba, nahihirapan sa pag-aaral o kaya naman ay hindi makapag-aral. Ang iba, kinakapos sa pera at wala nang panggastos sa araw-araw. Iba-iba tayo ng pinagdadaanan sa buhay. Iba-iba tayo ng hinaharap na problema.
Ang tanong, paano mo ito hinaharap? Paano mo pinagtatagumpayan ang mga suliranin na ito? Nawa, makita natin ang pagkilos ng Diyos sa ating buhay. God is truly at work in our lives. He touches us. He transforms us at mahal na mahal tayo ng Diyos. Tunay at tapat ang Diyos sa Kanyang pangako sa atin. Kaya nga, huwag tayong mag-alinlangan. Ibigay natin ang ating buong tiwala sa Diyos tulad ng pagtitiwala at pananalig ni Abraham. Hayaan natin ang Diyos ang kumilos sa ating buhay. Minsan madali tayong panghinaan ng loob. Minsan dahil hindi ang gusto natin ang nasunod, madali na tayong sumusuko. Kaya nga, magandang tanungin natin ang ating sarili, hinahayaan ba natin ang Diyos ang kumilos sa ating buhay? O tayo na ang nagiging Diyos-Diyosa ng buhay natin? Tayo ba ay sa Diyos nagtitiwala o sa sarili nating lakas ang ating tiwala? Kasi mga kapatid, magandang alam natin ang papel ng Diyos sa buhay natin. Magandang malinaw sa atin kung sino ang Diyos sa buhay natin. And once we know God's role in our life, we will let Him work in our life. We will let Him touch our life. We will have faith in Him, and we will let God be God in our life. Hayaan natin maging Diyos ang Diyos sa buhay natin. And as we let Him be God in our love, let us put our faith in Him. Let us put our trust in Him. Let us accept and acknowledge that God is truly working in our behalf. Just be patient, persevere, and keep entrusting God. Put your hope in God alone, because God will never fail us. God will never abandon us. Naalala ko yung isang pelikula sa Metro Manila Film Festival. Ang pamagat ay Tanging Yaman. At sa isang eksena sa pelikulang ito, nagtanong si Shaina kay Gloria Romero, "Lola, hindi ho ba siya nalilito?" "Sino?" Sabi ni Shaina, "Ang Diyos po." Tapos sumagot si Gloria, "Nalilito saan? Pagsabay-sabay pong nagdadasal ang mga tao, tapos iba-iba pa po ang hinihiling natin. Lahat po ba tayo naririnig ng Diyos?" At napakaganda nung tugon ni Gloria Romero. Kahit yung hindi binibigkas ng ating bibig at yung mga lihim na dinadaing ng ating mga puso, naririnig niya yun. Kunwari, ikaw, alam ko, paglabas natin sa simbahan, di ba gusto mo ibili kita ng lobo? Nagulat si Shaina. Sabi ni Shaina, "Ha? Paano niyo po nalaman?" Tapos sabi ni Gloria, "Kasi mahal kita. Kahit di mo sabihin sa akin, alam ko kung ano ang makapagpapasaya sa iyo. Ganoon din ang Diyos, alam niya kung ano ang makapagpapasaya sa atin dahil mahal niya tayo. Kahit anong hilingin ko, ibibigay niya?" Tanong ni Shaina. At sabi ni Gloria, "Kung ito ay makakabuti sa iyo, ngunit kung hindi, bakit niya ibibigay?" Minsan, dahil sobra tayong apurado, akala natin hindi tayo dinidinig ng Diyos. Mga minamahal na kapatid kay Kristo, matutunawa tayong ibigay ang buong pananalig sa Diyos. Alam ng Diyos
ang laman ng ating mga puso. Alam ng Diyos ang daing ng ating kalooban. Hayaan natin na kumilos ang Diyos sa ating buhay. Ang focus natin ay ang Diyos at hindi ang kayamanan. Tulad nga ng sinabi sa ating ebanghelyo ngayon, ang buhay ng tao ay hindi sa laki ng yaman. Hindi sa yaman nasusukat ang buhay ng tao. Kaya nga sa Diyos natin ilagay ang ating tiwala at hindi sa kayamanan. Hindi madadala ang kayamanan sa kabilang buhay. Ngunit ang kabutihang ipinapakita natin sa kapwa ay sumasalamin ng pagmamahal natin sa Diyos. Kaya nga, huwag tayong magsawa na magtiwala sa Diyos at gumawa ng kabutihan sa kapwa. Sapagkat ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako. Sapagkat kailanman hindi ka pababayaan ng Diyos. Hindi ka nag-iisa. Ang Diyos na mapagmahal at maawain ay laging nasa iyong piling. Mga kapatid, magtiwala at manalig lamang tayo sa Diyos sapagkat siya ay Diyos ng pag-ibig.